weeks na lang matatapos na ang summer. Meeting ng Bantayan. Let's go! Alam niyo ba, papunta sa Bantayan, tatlo lang naman. Ano yung country Taylor Swift? The land, the sea, the sky. Kasi from air to land to water po tayo. Ready na ba kayo mga kapuso? Kung ready na kayo, tara. Kasi malayo pa ang tatahakin. Let's go. Malayo pa. Naiingat po ba kayo guys? Oh my gosh, this is the last step. Malapit na po tayo and you can see the beach tayo here. Maayong pag-abot sa Bantayan Island! Ang una po nating activity na gagawin ay ang parasailing at makakasama nga natin dito si Kuya Alvin. Hello Kuya Alvin, magandang umaga! Ano ba tong parasailing Kuya? Isa po itong uri ng boat na wala pong makina. Layag lang po yung gamit tapos hangin po yung nagdadala. And ito nga ay via wind. So ready na ba kayong dalhin ng hangin? O giliw, halika't sumama ka. Tayo ay mahikang magkahawakang kamay. When I did parasailing, alam mo yung tahimik ka lang, tapos you realize how small you are, you know, in this world na sobrang ganda ng view, sobrang ganda ng scenery. Dahan-dahan mong damhin ang pagod ng aking kamay. Sobrang ganda dito, sobrang gaan sa feeling, nawawala lahat ng problema mo. And ang galing kasi, yung paraw lang talaga ng laylayag sa amin guys, sobrang galing ng mechanics niya, mechanism. Grabe yun. Parang first and last na yon sa tanghaling tapat. Charis. Guys, sobrang ganda ng view ng Bantayan Island. Pero hindi ko lang pong marirekomenda sa inyo na pumunta ng tanghaling tapat. Kasi kahit na po makinang, malinis ang tubig, sobrang nananampal po yung init na para bang nag-aaway kaming dalawa. Ganun yung feeling. Pero all in all, it was a great experience. Thank you so much, Parao. After 123 hours, charis, dumating na po tayo sa Virgin Island. Pupunta ang mga turista dito, or kami, locals, pupunta kami dito pag may sineselebrate kami. Ang lawak po nitong buong isla is nasa 31 hectares, tapos yung na-develop nito is almost 10 hectares pa lang po. Tapos pwede kayong mag-fish feeding, meron tayong snorkeling area. Yun o, nakikita nyo mas pino yung baybayin nila dito guys. Kaya talagang virgin siya. Virgin pero ang daming tao ha. Charis. Iba yung nabibigay na saya ng isla sa akin. Dito kasi ako nagsimulang mangarap. Sobrang swerte ko rin kasi hindi lang ako dito turista eh. Yung mga business owners dito, parang pamilya ko na rin. Hindi pa ako artista noon. Special treatment na talaga sa akin kasi mapagmahal ang mga taga-isla. Even before GMA, she was already with us. Yung Shubi yung ano namin, our baby here. So, always welcome here. Her home here. Dito po ako usually nagsispend ng araw ko dati. Bago pa ako naging artista, palagi po ako nandito. Pero ngayon, ang gagawin natin, ang hinihintay ng lahat, ang ATV. Safety first, Charis. Of course, kailangan safety palagi. It's time for another adventure!
people ask me kung saan ka lumaki or saan yung home mo, where do you feel at home, sinasabi ko po talaga Bantayan. Kasi dito ako nagkamuwang and dito ko naramdaman yung pagmamahal na unconditional. And it came from my grandmother. Guys, daan tayo sa lola ko. Dito siya nakatira. It's my lola! Ang dahilan kung bakit nabuo ang isang Shubi Etrata. So kahit na hindi ako artista, pinagmamalaki niya na ako. For sure, masaya yung lola ko ngayon kasi siya talaga yung may gusto na maging artista ako. Kaya masaya yan siya. Feeling ko ngayon, yung mga buto niya dyan nagja-jump-jump na. Every time bumabalik ako dito, it reminds me of how great God is. Kasi He's able to make a lot of dreams come true. Na yung akala mong hindi magiging totoo or yung mga bagay na akala mo imposible mong makuha, kaya pala. Ito guys, ang tinatawag nilang taguangkan. Ang taguangkan kay unsa man ni siya, bituka ni siya sa manok. Tapos nilalagyan na lang nila ng nilaga na itlog. Hindi pa ako nakabihis guys. O, tapos ako na rin. Oo. Atake, iniwan niyo talaga ako dito ate, no? Oo. Malapit na pong maluto ang ating barbecue. Usually, ang kinakain kong intestine yung maliliit. Yung maliliit na isaw. Pero ito, ang laki niya. Masarap siya. Parang siyang isaw, pero parang matandang isaw. Parang ate niya. Alam mo yun, natikman mo na ba yung ate ng isaw? Ito yun. Yan. Lami mo rin siya yun. Giliw, halika't lumapit ka. Ramdam mo ba tong ligaya na di na mawawala? Oh, giliw, wala nang kailangan pa sa bisig mong I've always loved the ocean. Kahit nung bata pa ako, siguro kasi malapit ako sa dagat, kaya siguro na-develop yung pagmamahal na yun. Na bibigyan ako ng sense of relaxation na all my problems are just really small. You know, I'm just a small particle in this world. Yun yung masarap din sa feeling eh. Alam mo na kahit anong mangyari, maswerte ako kasi may pamilya akong pwede kong palaging balikan. Bantayan na Som, it's forever gonna be my home. Babalik-balikan habang buhay. Para sa 24 oras, This has been Shubi Etrata, your island ate ng Cebu, reminding you to always sparkle under the sun.